Sa liblib na baryo ng San Isidro, may isang magsasakang kilala sa pangalang Berting. Payat ang kanyang katawan, maitim ang balat dahil sa araw at laging may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawawala ang kanyang pagiging mabait at mapagpakumbaba. Si Berting ay may maliit na bukirin sa gilid ng malawak na niyugan. Dito siya nagtatanim ng mais, kamote, saging at ilang gulay na sapat lamang para may tawid ang araw-araw na pagkain ng kanyang pamilya. May asawa siyang si Aling Celia, isang matiising babae na marunong magtiis kahit madalas silang kapusin. May dalawa silang anak, sina Nilo at Marites, na kapwa bata pa ngunit sanay na sa buhay mahirap. Bukod sa pagiging magsasaka, kilala rin si Berting bilang sabungero. Hindi siya mayamang sabungero na nagpapatalo ng malaking pera. Ang kanyang manok ay iisa lamang, isang pulang tandang na tinatawag niyang kidlat. Alaga niya ito mula sisiw pa lamang. Para kay Berting, hindi lamang pangsabong si kidlat. Itinuturing niya itong kaibigan, katuwang, at aliw sa kanyang pagod na puso. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Berting. Pinapakain niya muna si kidlat bago siya magtungo sa bukid. Hinahaplos niya ang pakpak nito at kinakausap na tila ba nauunawaan siya ng manok. "Kidlat," mahina niyang sabi isang umaga, "sana balang araw makaahon din tayo. Hindi para yumaman ng sobra, kundi para lang hindi na laging gutom sina Nilo at Marites." Si Aling Celia, na noon ay nagsasaing sa maliit nilang kalan, ay tahimik na napatingin sa asawa. Alam niyang mabuti si Berting, ngunit madalas niyang ikinalulungkot ang pagkahilig nito sa sabong. "Berting," wika niya, "huwag mo sanang ibuhos ang pag-asa mo sa sabong. Mas mabuti pang sa bukid tayo kumapit." Hindi sumagot agad si Berting. Tumingin lamang siya sa kanilang bakuran, sa tuyong lupa, sa sirang bakod, at sa bahay nilang pawid na unti-unti nang kinakain ng panahon. "Alam ko, Celia," sagot niya. "Hindi ako naghahangad ng sugal. Gusto ko lang subukan minsan. Baka sakaling makatikim naman tayo ng ginhawa." Napabuntong hininga si Aling Celia. Mahal niya ang asawa, kaya kahit may takot sa dibdib, pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi masamang tao si Berting. Isa lamang itong taong pagod na sa kahirapan. Sa baryo, hindi lahat ay mabuti ang tingin kay Berting. May ilang kapitbahay na palihim siyang kinukutya, lalo na si Don Leandro, isang mayamang sabunghero at may-ari ng malaking bahagi ng niyugan sa San Isidro. Si Don Leandro ay kilala sa pagiging sakim. Marami siyang tauhan, maraming manok na panabong at maraming magsasakang may utang sa kanya. Madalas niyang makita si Berting na naglalakad sa gilid ng kanyang lupa habang pasa ng araro o bitbit ang bungkos ng gulay. "Berting," minsang tawag ni Don Leandro habang nakaupo sa ilalim ng malaking punong niyog, "bakit hindi mo na lang ibenta sa akin ang maliit mong bukid? Wala ka rin namang napapala riyan." Magalang na yumuko si Berting. "Pasensya na po, Don Leandro. Iyan na lang po ang natitira sa amin." Ngumisi ang mayaman. Ang taong mahirap, kapag matigas ang ulo, lalong naghihirap. Hindi sumagot si Berting. Sanay na siya sa pangmamaliit. Mas pinili niyang maglakad palayo kaysa makipagtalo. Ngunit sa kanyang dibdib, may kirot. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil alam niyang may katotohanan ng hirap na bumabalot sa kanilang buhay. Isang hapon, matapos ang maghapong pagbubungkal ng lupa, nagpunta si Berting sa dulo ng niyugan upang mamulot ng tuyong bao at bunot na magagamit nilang panggatong. Malapit na ang dapit hapon noon. Ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay malamig mula sa kabundukan. Habang namumulot siya, napansin niya ang isang kakaibang punong niyog sa pinakadulong bahagi ng lupain. Matagal na niyang nakikita ang punong iyon, ngunit ngayon lamang niya napansin na tila naiiba ang anyo nito. Hindi ito kataasan, ngunit ang katawan ay matibay at makinis. Ang mga dahon nito ay kumikilos kahit halos walang hangin.
Lalong nagtaka si Berting nang makita niya ang dalawang bunga ng niyog na magkadikit sa iisang tangkay. Kambalang mga ito, halos magkasing laki at may kakaibang kinang sa balat. Hindi berde ang kulay gaya ng karaniwang buko. May bahid itong ginto kapag tinatamaan ng liwanag ng papalubog na araw. Napahinto si Berting. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, bulong niya. Lumapit siya sa puno at tumingala. Biglang may malamig na hangin dumaan sa kanyang batok. Hindi siya natakot, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang paggalang na para bang may banal o mahiwagang bagay sa kanyang harapan. Nang yumuko siya upang pulutin ang kanyang sako, may narinig siyang tinig mula sa likuran. Huwag mong basta-basta kukunin ang kambal na niyog. Mabilis na lumingon si Berting. Sa ilalim ng isang matandang puno, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na damit. Mahaba ang puting balbas nito at may hawak na tungkod na gawa sa ugat ng punong kahoy. Lolo, gulat na sabi ni Berting. Kayo po ba ang nagsalita? Tumango ang matanda. Ako nga. Pasensya na po. Hindi ko po alam na may tao rito. Hindi lahat ng nakikita sa niyugan ay pag-aari ng tao, wika ng matanda. May mga bagay na ipinagkakatiwala lamang sa karapat-dapat. Napatingin muli si Berting sa kambal na niyog. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumapit ang matanda. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit matatag. Tinitigan niya si Berting na para bang sinusukat ang laman ng puso nito. Matagal nang naghihintay ang kambal na niyog na yan, sabi ng matanda. Hindi ito karaniwang bunga. Sa kamay ng sakim, magiging sumpa. Sa kamay ng mabuti, magiging biyaya. Kinabahan si Berting. Hindi po ako mayaman, lolo. Wala po akong may pagmamalaki. Kaya nga ikaw ang nakakita, sagot ng matanda. Ang taong walang ipinagmamalaki ngunit may pusong marunong kumalinga ang kadalasang pinipili ng hiwaga. Hindi alam ni Berting kung maniniwala siya. Ngunit ang tinig ng matanda ay may bigat na hindi niya kayang baliwalain. Para saan po ang kambal na niyog? Tanong niya. Ang isa ay nagtataglay ng lakas para sa lupa, paliwanag ng matanda. Ang isa naman ay nagtataglay ng tapang para sa nilalang na inaalagaan ng may malasakit. Naalala ni Berting si Kidlat. Manok ko po ba ang tinutukoy ninyo? Bahagyang ngumiti ang matanda. Ikaw ang makatutuklas niyan. Ngunit tandaan mo, Berting, ang biyayang ito ay hindi dapat gamitin sa kasakiman. Hindi ito para yurakan ang kapwa. Hindi ito para mandaya. Hindi ito para maghari. Ito ay para ipagtanggol ang marapat, ituwid ang inaapi, at tulungan ang pamilyang matagal nang nagdurusa. Napaatras si Berting. Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang kambal na niyog. Kapag kusang nahulog ang mga bunga, saka mo lamang kunin. Huwag mong pitasin. Huwag mong ipagmalaki. Huwag mong ipagbili. At higit sa lahat, huwag mong ipapaalam kay Don Leandro. Nang marinig ni Berting ang pangalan ng mayamang sabungero, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kilala ninyo po si Don Leandro? Kilala siya ng lupa, sagot ng matanda. Kilala siya ng mga punong kanyang pinutol, ng mga magsasakang kanyang inapi, at ng mga pusong kanyang sinaktan. Nais pa sanang magtanong ni Berting, ngunit biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napapikit siya sandali dahil sa alikabok. Nang muli siyang dumilat, wala na ang matanda. Nag-iisa na lamang siya sa ilalim ng mga niyog. Kinilabutan si Berting. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang nangyari o totoong may nakausap siyang mahiwagang nilalang. Ngunit nang tumingin siya sa puno, naroon pa rin ang kambal na niyog, kumikislap sa huling liwanag ng araw. Umuwi siyang tahimik. Bitbit niya ang sako ng panggatong, ngunit ang isip niya ay naiwan sa dulo ng niyugan. Pagdating niya sa bahay, napansin agad ni Aling Celia ang kakaiba sa kanyang mukha. Berting, bakit parang may nakita kang multo?
Umupo siya sa bangko at tumingin kay Kidlat na nakatali sa tabi ng hagdan. "Celia, may nakita akong kakaibang niyog." "Niyog?" tanong ng asawa. "Kambal, magkadikit, may kakaibang kinang." Natigilan si Aling Celia. Lumaki ang kanyang mga mata. "Sa dulo ba ng niyugan?" Tumango si Berting. "Oo, bakit?" Tahimik na naupo si Aling Celia sa tabi niya. "Noong bata pa ako, may kwento ang lola ko tungkol sa kambal na niyog sa San Isidro. Sabi niya, lumilitaw lang iyon sa taong may mabigat na pagsubok. May kapangyarihan daw iyon, pero may kapalit na pananagutan." Lalong nabahala si Berting. "May nakausap din akong matanda roon." Namumutla si Aling Celia. "Anong hitsura?" Inilarawan ni Berting ang matanda, ang puting balbas, ang tungkod, ang malalim na tinig. Napahawak sa dibdib si Aling Celia. "Berting, ayon sa lola ko, ang matandang iyon ay tagabantay ng niyugan. Hindi siya karaniwang tao. Nagpapakita lamang siya kapag may malaking pagbabagong darating." Natahimik silang mag-asawa. Sa labas, unti-unting lumalim ang gabi. Ang mga bata ay natutulog na sa banig. Si Kidlat ay tahimik na nakatingin sa kadiliman, tila may nararamdaman ding kakaiba. Kinabukasan, maagang bumalik si Berting sa bukid. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kambal na niyog, ngunit habang nag-aararo siya, hindi niya maiwasang mapatingin sa dulo ng niyugan. Sa kabilang bahagi ng baryo, abala naman si Don Leandro sa paghahanda para sa malaking sabong na gaganapin sa pista. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong manok, isang itim na tandang na malaki, mabangis at kilala sa tawag na bagwis. Marami ang nagsasabing walang makakatalo rito. Habang pinapakain ni Don Leandro ang kanyang manok, lumapit ang isa niyang tauhan. "Don Leandro, nakita raw si Berting kahapon sa dulo ng yugan." Napatingin ang mayaman. "Sa dulo?" "Opo, doon sa may matandang puno." Kumunot ang noo ni Don Leandro. May alam siyang lumang kwento tungkol sa punong iyon. Bata pa lamang siya nang sabihin ng kanyang ama na may hiwagang nakatago sa bahaging iyon ng niyugan. Matagal na niya itong hinanap, ngunit kailanman ay wala siyang nakita. "May dala ba siya?" tanong ni Don Leandro. "Wala naman po, pero parang balisa raw nang umuwi." Tumayo si Don Leandro. "Bantayan ninyo siya." "Opo, Don." Naningkit ang mga mata ng mayaman. "Kung may nakita si Berting na mahalaga, dapat mapunta iyon sa akin." Samantala, si Berting ay walang kamalay-malay na nagsisimula na siyang bantayan. Ang nasa isip niya lamang ay ang bili ng matanda, huwag pitasin, hintaying mahulog, huwag ipagmalaki, huwag ipagbili, huwag ipaalam kay Don Leandro. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw niyang dinadalawang puno, ngunit hindi niya hinahawakan ang bunga. Minsan ay kinakausap niya ito na para bang may buhay. "Hindi ko alam kung bakit ako ang napili," bulong niya isang hapon. "Pero kung totoo man ang hiwaga ninyo, sana makatulong kayo sa pamilya ko. Hindi ako naghahangad na makapaghiganti. Gusto ko lang mabuhay ng marangal." Habang nagsasalita siya, tila gumalaw ang kambal na niyog kahit walang hangin. Napaatras siya, ngunit hindi siya tumakbo. Sa gabing iyon, nanaginip si Berting. Nakita niya ang malawak na bukirin na dating tuyo at bitak-bitak, ngunit biglang tumubo ang palay, mais at gulay na hitik sa bunga. Sa gitna ng bukid ay naroon si Kidlat, nakatayo ng matikas, ang balahibo ay kumikinang na parang sinag ng araw. Pagkatapos nakita niya si Don Leandro na pilit inaagaw ang kambal na niyog. Ngunit sa sandaling hawakan ito ng mayaman, nangitim ang paligid at ang lupa sa kanyang paanan ay natuyo. Nagising si Berting na pawis na pawis. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Aling Celia. Sa labas, tumilaok si Kidlat kahit hating gabi pa lamang. Bumangon si Berting at lumabas. Nakita niyang nakatingin si Kidlat sa direksyon ng niyugan. Tahimik ang buong paligid, ngunit ramdam ni Berting na may mahalagang mangyayari. Kinaumagahan, nagtungo siya sa dulo ng niyugan.
Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon. Walang galaw ang mga dahon. Para bang naghihintay ang buong paligid. Pagdating niya sa ilalim ng puno, nakita niya ang kambal na niyog na nakahandusay na sa lupa. Kusang nahulog ang mga ito. Lumuhod si Berting. Hindi niya agad hinawakan. Naalala niya ang bilin ng matanda. Sa puso niya, taimtim siyang nanalangin. Kung biyaya ito, tatanggapin ko ng may paggalang. Kung pagsubok ito, tutulungan ninyo sana akong maging matatag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kambal na niyog. Sa sandaling mahawakan niya ito, may init na dumaloy sa kanyang mga palad. Hindi nakapapaso, kundi tila init ng araw sa umaga. Pakiramdam niya ay may lakas na pumasok sa kanyang katawan. Hindi upang siya ay maging makapangyarihan, kundi upang palakasin ang loob niyang matagal ng pinahina ng kahirapan. Sa di kalayuan, may dalawang matang lihim na nakamasid. Isa iyon sa mga tauhan ni Don Leandro. Mabilis itong umalis upang ibalita sa kanyang amo ang nakita. Si Berting naman ay umuwi ng maingat. Pinalot niya sa lumang tela ang kambal na niyog at itinago sa loob ng kanilang bahay. Nang makita ito ni Aling Celia, hindi siya nakapagsalita agad. "Kusang nahulog?" tanong niya. "Oo," sagot ni Berting. "Ngayon ko lang hinawakan." Lumapit si Kidlat. Kakaiba ang kilos ng tandang. Hindi ito natakot sa niyog. Sa halip, yumuko ito na tila nagbibigay galang. Napatingin sina Berting at Aling Celia sa isa't isa. "May hiwaga nga," bulong ni Aling Celia. Hindi pa nila alam kung paano gagamitin ang kambal na niyog. Hindi pa nila alam kung anong kapangyarihan ang dala nito. Ngunit ramdam nilang mula sa araw na iyon, hindi na magiging dati ang kanilang buhay. Sa kabilang dako, nakatayo si Don Leandro sa balkon ng kanyang malaking bahay. Kausap niya ang tauhang nagbalita. "Nakita mo mismo?" tanong niya. "Opo, Don. Kinuha ni Berting ang dalawang niyog. Magkadikit po. Kakaiba ang kinang." Dahan-dahang ngumiti si Don Leandro. Ngiting puno ng kasakiman. Kung gayon, wika niya, totoo ang alamat. Tumingin siya sa kanyang itim na tandang na si Bagwis. At ang hiwagang iyon ay hindi nararapat sa isang hampas lupang tulad ni Berting. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang baryo, nagsimula nang umikot ang kapalaran ni Berting. Ang kambal na niyog na akala niya ay simpleng biyaya lamang ay magiging simula ng pagsubok, tunggalian at pagbabago. Hindi pa niya alam na ang munting bahay nila sa gilid ng bukid ay magiging sentro ng inggit ng mayaman. Hindi pa niya alam na si Kidlat ay may nakatagong tadhanang uugnay sa hiwaga ng kambal na niyog. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang pagiging mabuting magsasaka at simpleng sabongero ang magiging susi upang harapin ang kasakiman ni Don Leandro. Doon nagtapos ang unang kabanata ng buhay ni Berting. Sa gabing ang kambal na niyog ay tahimik na nakatago sa kanilang bahay habang sa labas ay nakabantay si Kidlat. Tila alam nitong may paparating na panganib. Kinabukasan matapos makuha ni Berting ang kambal na niyog, maaga pa lamang ay gising na siya. Hindi siya agad tumungo sa bukid tulad ng kanyang nakasanayan. Sa halip, tahimik siyang naupo sa gilid ng kanilang maliit na mesa kung saan nakapatong ang dalawang mahiwagang bunga na nakabalot sa lumang tela. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Sa liwanag ng umaga, mas kapansin-pansin ang kakaibang anyo ng kambal na niyog. Ang isa ay bahagyang mas maliwanag, tila may ginintuang kinang. Ang isa naman ay mas mapusyaw, ngunit may lalim ang kulay na parang nagtatago ng lihim. Lumapit si Aling Celia, dala ang mainit na kape. "Hindi ka pa kumakain," sabi niya. "Hindi pa," sagot ni Berting. "Hindi ko maalis ang isip ko rito." Umupo si Aling Celia sa kanyang tabi at marahang hinawakan ang balikat niya. "Berting, kung totoo ngang may kapangyarihan iyan, dapat mag-ingat tayo. Hindi natin alam ang kabuuan ng hiwagang dala niyan." Tumango si Berting. "Tama ka. Hindi ko rin gustong gamitin ito ng padalos-dalos.
Saglit silang natahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Berting. Naalala mo ba ang sinabi ng matanda? Ang isa raw ay para sa lupa at ang isa ay para sa nilalang na inaalagaan ng may malasakit. Napatingin si Aling Celia sa kambal na niyog. Kung ganoon, marahil ang isa ay para sa bukid natin. At ang isa, napatingin si Berting kay Kidlat na nasa labas, para kay Kidlat. Parang naunawaan ng tandang ang kanilang pinag-uusapan. Lumapit ito sa pintuan at tumilaok ng mahina. Napangiti si Berting. Mukhang handa na siya. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung paano sisimulan. Subukan natin, marahang sabi ni Aling Celia. Pero dahan-dahan lang. Tumayo si Berting at kinuha ang kambal na niyog. Maingat niyang pinaghiwalay ang dalawa. Ramdam niya ang kaibahan ng bawat isa. Ang ginintuang niyog ay tila may init na dumadaloy sa kanyang palad. Ang isa naman ay malamig, ngunit nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Alin ang uunahin? Tanong ni Aling Celia. Tumingin si Berting sa labas, sa kanilang tuyong bukid. Ang lupa muna. Lumabas siya at nagtungo sa maliit nilang taniman. Bitbit niya ang niyog na may mas maliwanag na kinang. Sumunod si Aling Celia at pati ang kanilang mga anak ay tahimik na nagmasid. Humukay si Berting ng maliit na butas sa gitna ng kanilang bukirin. Hindi malalim, sapat lamang upang mailubog ang kalahati ng niyog. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, bulong niya. Magtiwala ka, sagot ni Aling Celia. Dahan-dahang inilubog ni Berting ang niyog sa lupa. Nang mahawakan nito ang lupa, tila nagbago ang hangin sa paligid. Hindi malakas, ngunit ramdam ang kakaibang pag-ikot ng simoy. Napatras si Berting. Unti-unting kumalat ang init mula sa niyog papunta sa lupa. Ang tuyong lupa na dati ay matigas at bitak-bitak ay tila lumambot. Ang kulay nito ay naging mas maitim, parang bagong dilig ng ulan. Napatingin si Nilo. Tay, parang gumagalaw ang lupa. Hindi sumagot si Berting. Nakatuon ang kanyang mata sa nangyayari. Sa loob lamang ng ilang sandali, may mga mumunting usbong na sumilip mula sa lupa. Mga dahon ng mais, kamote at iba pang pananim na dati ay matagal bago tumubo ay biglang nagpakita. Napaluha si Aling Celia. Berting, totoo nga. Napaupo si Berting sa lupa, hindi makapaniwala. Hindi ito normal. Patuloy na tumubo ang mga halaman. Hindi man agad naging malalaki, ngunit malinaw na may pagbabago. Ang bukid na matagal ng hirap magbunga ay tila nabuhay muli. Maya-maya, huminto ang paggalaw. Bumalik sa katahimikan ng paligid. Ngunit naiwan ang himala. Ang kanilang lupa ay hindi natuyot. May buhay na muli. Tahimik silang nagkatitigan. Biyaya nga ito, bulong ni Berting. Hindi ako nagkamali. Ngunit kasabay ng tuwa ay may halong kaba. Berting, sabi ni Aling Celia, kung ganito kalakas ang kapangyarihan ng niyog, paano kung malaman ito ng iba? Natahimik si Berting. Naalala niya ang bilin ng matanda. Huwag ipagmalaki, huwag ipaalam. Hindi ito dapat malaman ng kahit sino, sagot niya. Lalo na ni Don Leandro. Tumango si Aling Celia. Kailangan nating mag-ingat. Pagbalik nila sa bahay, hawak pa rin ni Berting ang ikalawang niyog. Ito naman ang para kay Kidlat. Lumapit ang tandang at tumayo sa harap niya. Hindi ito kumikibo, ngunit tila naghihintay. Kidlat, sabi ni Berting, matagal ka nang kasama ko. Kung may pagbabago mang darating, gusto kong ikaw ang unang makinabang. Umupo siya at inilapit ang niyog kay Kidlat. Hindi ko alam kung paano ito gagawin, dagdag niya. Biglang tumuka si Kidlat sa balat ng niyog. Hindi malakas, ngunit sapat upang mag-iwan ng maliit na marka. Napatingin si Berting. Parang may gusto siyang gawin, sabi ni Aling Celia. Dahan-dahang binasag ni Berting ang niyog.
Sa loob nito ay hindi karaniwang laman. Sa halip na malinaw na tubig at puting laman, may bahagyang gintong likido sa loob. Kumuha si Berting ng maliit na dahon at ginamit itong pansalok. "Subukan natin," sabi niya. Maingat niyang pinainom si Kidlat ng kaunting likido. Sa una, walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumayo si Kidlat ng tuwid. Ang kanyang mga balahibo ay tila kumislap sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Napaatras si Nilo. "Tay, parang nagbago si Kidlat." Naglakad ang tandang ng may kakaibang kumpiyansa. Ikinampay nito ang kanyang pakpak at tumilaok ng mas malakas kaysa dati. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang tilaok. May lakas sa kanyang tinig na tila umaabot sa buong paligid. Napanganga si Berting. Hindi ito simpleng pagbabago. Lumapit si Kidlat sa kanya at marahang tumuka sa kanyang kamay, tila nagpapasalamat. "Parang naiintindihan niya tayo," sabi ni Marites. "Matagal na niya tayong naiintindihan," sagot ni Berting. "Pero ngayon, parang mas malinaw." Napatingin siya sa natitirang laman ng niyog. "Hindi natin ito dapat ubusin agad. Kailangan nating ingatan." Tumango si Aling Celia. "At huwag nating ipapakita sa iba." Habang abala ang pamilya sa pag-iingat ng kanilang lihim, hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa malayo. Isa sa mga tauhan ni Don Leandro ang lihim na sumilip mula sa likod ng puno. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa bukid. Nakita rin niya ang kakaibang kilos ni Kidlat. Hindi niya nakita ang mismong paggamit ng niyog, ngunit sapat na ang kanyang nasaksihan upang maghinala. Mabilis siyang umalis. Pagdating sa bahay ni Don Leandro, agad niyang ibinalita ang kanyang nakita. "Don, may kakaiba sa bukid ni Berting," sabi niya. "Ano iyon?" tanong ng mayaman. "Yung lupa niya po dati tuyot, ngayon parang bagong dilig, at yung manok niya, parang iba ang kilos." Naningkit ang mga mata ni Don Leandro. "Sinabi ko na," bulong niya. May nakuha siyang hindi dapat sa kanya. Tumayo siya at tinawag ang isa pang tauhan. "Simula ngayon, bantayan ninyo ang bawat galaw ni Berting. Huwag siyang papabayaan. Alamin ninyo kung ano ang lihim niya." "Opo, Don." Habang papalubog ang araw, muling bumalik sa bukid si Berting. Tiningnan niya ang mga bagong usbong na halaman. Sa puso niya, may pag-asa. "Kung magpapatuloy ito," bulong niya, "baka hindi na tayo magutom." Ngunit sa kanyang isipan, bumalik ang panaginip niya. Ang larawan ni Don Leandro na pilit inaagaw ang kambal na niyog. Napahigpit ang kanyang kamao. "Hindi ko ito hahayaan," sabi niya sa sarili. "Para ito sa pamilya ko, hindi para sa mga sakim." Sa kanyang likuran, tahimik na tumayo si Kidlat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, sa direksyon ng bahay ni Don Leandro. Parang alam din nito na may paparating na panganib. At sa pagsisimula ng pagbabago sa bukid at sa loob ng kanilang tahanan, nagsisimula na ring gumalaw ang anino ng kasakiman sa paligid nila. Ang lihim na kapangyarihan ng kambal na niyog ay unti-unti nang nahahayag. Hindi lamang bilang biyaya, kundi bilang simula ng isang laban na hindi maiiwasan. Lumipas ang ilang araw mula nang gamitin ni Berting ang mahiwagang kambal na niyog. Unti-unting nagbago ang anyo ng kanilang maliit na bukirin. Ang dating tuyot na lupa ay naging maitim at mataba. Ang mga pananim na dati hirap tumubo ay ngayon ay mabilis nang sumisibol at lumalago. Tuwing umaga, halos hindi makapaniwala si Berting sa kanyang nakikita. Parang panaginip. Bulong niya habang hinahaplos ang dahon ng mais na ngayoy mas luntian at matibay. Ngunit sa kabila ng himalang ito, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-iingat. Alam niyang anumang biyaya ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan kapag nalaman ng maling tao. Sa kabilang banda, si Kidlat ay patuloy ding nagbabago. Mas matikas ang tindig nito, mas makintab ang balahibo, at higit sa lahat,
Mas matalim ang kanyang mga mata. Hindi na ito tulad ng dating tahimik na tandang. May kakaiba na itong presensya. Isang uri ng lakas na hindi madaling ipaliwanag. Isang umaga, habang pinapakain ni Berting si Kidlat, napansin niyang tila sabik ang tandang na makalabas. Parang gusto mong makipagsabong, sabi niya. Tumilaok si Kidlat ng malakas na tila sumasang-ayon. Napatingin si Aling Celia mula sa loob ng bahay. Berting, huwag muna. Hindi ako magsusugal, sagot niya. Subukan ko lang siya, kahit maliit na laban lang, para malaman natin kung ano na ang kaya niya. Tahimik si Aling Celia. Naiintindihan niya ang gusto ng asawa, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Mag-ingat ka, sabi niya, at huwag kang magpapahalata. Tumango si Berting. Dala si Kidlat, nagtungo siya sa maliit na sabungan sa kabilang baryo. Hindi ito kasing laki ng sabungan ni Don Leandro. Dito, karaniwang nagtitipon ang mga simpleng sabunghero, mga tulad niyang umaasa lamang sa maliit na kita. Pagdating niya roon, napansin agad siya ng ilang kakilala. "Oh, Berting," bati ng isang sabungero. "Tagal mong nawala. Lalaban ba si Kidlat?" "Subukan lang," sagot niya. "Handa ka ba? May bagong manok si Mang Cardo. Malakas daw." Ngumiti si Berting. "Tingnan natin." Hindi siya naglabas ng malaking pera. Maliit lamang ang kanyang pusta, sapat upang hindi makaagaw ng pansin. Ipinagharap si Kidlat sa manok ni Mang Cardo. Isang maitim at malaki ring tandang, kilala sa lakas at tapang. Habang inihahanda ang laban, napansin ng mga tao ang kakaibang aura ni Kidlat. Parang iba si Kidlat ngayon, bulong ng isa. Mas matikas, dagdag pa ng isa. Ngunit hindi ito pinansin ni Berting. Tahimik lamang niyang hinawakan ang kanyang manok. "Kidlat," mahina niyang sabi, "huwag kang magpapadala sa galit. Gamitin mo ang lakas mo ng tama." Nang pakawalan ng dalawang tandang, agad na sumugod ang kalaban. Mabilis at mabagsik ang galaw nito. Ngunit si Kidlat ay hindi gumanti agad. Umiwas siya. Napalingon ang mga nanonood. "Bakit parang nag-iisip ang manok?" sabi ng isa. Muling sumugod ang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, gumalaw si Kidlat ng eksakto sa tamang sandali. Isang mabilis na iwas, kasunod ang isang matalim na atake. Napaurong ang kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang estilo ni Kidlat. Hindi ito basta sumusugod. Pinipili nito ang tamang oras. "Ang galing," bulong ni Berting. Sa ikatlong sagupaan, biglang kumilos si Kidlat ng mas mabilis kaysa dati. Isang sunod-sunod na galaw ang ginawa nito, iwas, ikot at isang eksaktong atake. Napahinto ang kalaban. Ilang sandali pa, tuluyan na itong bumagsak. Tahimik ang sabungan. Pagkatapos, sabay-sabay na nag-ingay ang mga tao. Panalo si Berting. Ang lakas ni Kidlat. Hindi ito dati Hindi makapaniwala si Berting. Hinawakan niya si Kidlat na tila ba ayaw niyang pakawalan. "Ang galing mo!" bulong niya. Ngunit hindi siya nagdiwang ng labis. Kinuha niya ang maliit na panalo at agad na umalis. Sa kanyang pag-uwi, magkahalong tuwa at kaba ang kanyang naramdaman. "Kung ganito kalakas si Kidlat," sabi niya sa sarili, "mapapansin talaga kami." At tama siya. Sa isang sulok ng sabungan, may isang taong tahimik na nanood. Isa itong tauhan ni Don Leandro. Nakita nito ang buong laban. Nakita niya kung paano gumalaw si Kidlat. Hindi tulad ng karaniwang manok. Mabilis siyang umalis upang ibalita ang kanyang nasaksihan. Samantala, pagdating ni Berting sa bahay, sinalubong siya ni Aling Celia. "Kumusta?" tanong nito. "Nanalo si Kidlat," sagot niya. Ngunit hindi siya ngumiti ng malaki. "Bakit parang hindi ka masaya?" tanong ni Aling Celia. Umupo si Berting at tumingin sa kanyang manok.
Masaya ako, sabi niya. Pero natatakot din. Bakit? Dahil hindi na ito normal, sagot niya. Hindi lang basta galing ang ipinakita ni Kidlat. Parang may gabay siyang hindi natin nakikita. Tahimik si Aling Celia. May nakakita ba? Tanong niya. Marami, sagot ni Berting. At sigurado akong may mag-uulat kay Don Leandro. Natahimik sila. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang hindi na maitatago ang pagbabago. Lumapit si Kidlat at tumabi kay Berting. Tila naramdaman nito ang bigat ng kanyang iniisip. Hinaplos ni Berting ang ulo nito. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Ano man ang mangyari. Sa kabilang dako, galit na galit si Don Leandro matapos marinig ang balita. Nanalo si Berting? Tanong niya, puno ng galit. Opo, Don, sagot ng tauhan. At hindi lang basta panalo, kakaiba ang galaw ng manok niya. Napahigpit ang kamao ni Don Leandro. Sigurado akong may kinalaman iyon sa kambal na niyog, sabi niya. Tumayo siya at tinawag ang kanyang pinakamalapit na tauhan. Ihanda ninyo si Bagwis, utos niya. Sa pista, haharapin niya si Kidlat. Opo, Don. Ngumiti si Don Leandro, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panganib. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mahiwagang manok na iyan, sabi niya. At kung kinakailangan, kukunin ko ang lihim ni Berting. Samantala, si Berting ay walang kaalam-alam sa planong ito. Ang alam lamang niya ay nanalo si Kidlat. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, nagsisimula na ang mas malaking pagsubok. Ang laban sa pista ay hindi na magiging simpleng sabong. Ito ay magiging laban ng kapalaran sa pagitan ng isang mahirap na magsasaka na may dalang hiwaga at isang mayamang sabongerong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. At sa gitna ng lahat, si Kidlat, ang tandang na hindi na basta hayop, kundi isang nilalang na may papel sa mas malalim na hiwaga, ang magiging susi sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong baryo ng San Isidro ang balita tungkol sa panalo ni Berting at ng kanyang tandang na si Kidlat. Sa umpisa, tila simpleng usap-usapan lamang ito, isang mahirap na sabongero na sinuwerte. Ngunit habang paulit-ulit itong ikinukwento ng mga nakasaksi, unti-unting nabuo ang hinala ng marami. May kakaiba kay Kidlat. Hindi ganoon lumaban ang ordinaryong manok, sabi ng ilan. Parang may isip, dagdag pa ng iba. At sa bawat salitang iyon, lalong umiigting ang interes ng iisang tao, si Don Leandro. Sa kanyang malaking bahay na yari sa matitibay na kahoy, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang pinakamamahal na tandang, si Bagwis. Ang itim na tandang ay matangkad, mabigat ang katawan at may matang tila laging naghahanap ng kalaban. Bagwis, wika ni Don Leandro, may bagong usap-usapan sa baryo. Tahimik ang tandang, ngunit tila nauunawaan ang sinasabi ng kanyang amo. Isang manok na kayang umiwas, mag-isip at umatake ng tama, dagdag niya. At pag-aari iyon ng isang taong hindi dapat magkaroon ng ganitong lakas. Tumayo si Don Leandro. Sa kanyang muka ay mababanaag ang isang desisyong matagal ng hinog. Hindi ko hahayaan na malampasan ako ng isang tulad ni Berting. Sa araw ding iyon, nagpadala siya ng tauhan upang ipatawag si Berting. Samantala, si Berting ay abala sa kanyang bukirin. Masigla ang kanyang katawan habang pinagmamasdan ang patuloy na pagyabong ng kanyang mga pananim. Ang dati kulang na kulang ay ngayon ay tila sobra pa. Ngunit hindi siya lubos na kampante. Parang may paparating. Bulong niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi nagtagal, may lumapit na lalaki. Isa sa mga tauhan ni Don Leandro. Berting, tawag nito. Napalingon si Berting. Ano iyon? Ipinapatawag ka ni Don Leandro. Nanikip ang dibdib ni Berting. Alam niyang darating ang araw na ito. Para saan? Tanong niya.
May sasabihin daw siya sa iyo, sagot ng tauhan. Tumango si Berting. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Hindi siya maaaring tumanggi. Pagdating niya sa bahay ni Don Leandro, sinalubong siya ng malamig na titig ng mayaman. Berting, wika ni Don Leandro, narinig ko ang tungkol sa panalo mo. Isang maliit na laban lang po iyon, sagot ni Berting ng magalang. Hindi maliit, sagot ni Don Leandro. Kapag ang isang hamak ay biglang nagiging kapansin-pansin, hindi yun maliit. Tahimik si Berting. Lumapit si Don Leandro. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang manok mo. Hindi po ako naghahanap ng malaking laban, sagot ni Berting. Ngumiti si Don Leandro. Pero ako, oo. Napatingin si Berting sa kanya. Sa pista ng baryo, patuloy ni Don Leandro, maglalaban si Kidlat at si Bagwis. Parang tumigil ang mundo ni Berting. Don Leandro, hindi po ako handa sa ganong laban, sabi niya. Handa ka o hindi, wala kang pagpipilian. Malamig na sagot ng mayaman. Kung hindi mo tatanggapin ang hamon, ituturing kong paghamak sa akin iyon. Napahigpit ang kamao ni Berting. Hindi ko po kayo hinahamak, sagot niya. Kung ganoon, tanggapin mo ang laban, sabi ni Don Leandro. At huwag kang mag-alala, patas ang laban. Ngunit sa tono ng kanyang tinig, malinaw na hindi iyon simpleng laban. Walang nagawa si Berting kundi tumango. Tatanggapin ko po. Ngumiti si Don Leandro. Magaling. Gusto kong makita kung ano ang meron sa manok mo. Bago siya umalis, muli siyang tiningnan ni Don Leandro. Berting, dagdag niya, ang mga bagay na hindi para sa iyo, dapat mong bitawan. Hindi sumagot si Berting. Tahimik siyang umalis, ngunit sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang kaba. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Celia. Bakit ka ipinatawag? Tanong nito. Huminga ng malalim si Berting. May laban si Kidlat sa pista. Kaninong manok? Tanong ni Aling Celia, kahit alam na niya ang sagot. Kay Don Leandro, sagot ni Berting. Natahimik ang buong bahay. Berting, bulong ni Aling Celia. Hindi iyon simpleng laban. Alam ko, sagot niya. Pero wala akong pagpipilian. Lumapit si Kidlat, tila nararamdaman ang tensyon. Tumayo ito sa harap ni Berting at tumilaok ng mahina. Tiningnan siya ni Berting. Handa ka ba? Tanong niya. Tahimik ang tandang, ngunit matatag ang tindig. Kinagabihan, hindi makatulog si Berting. Lumabas siya ng bahay at umupo sa ilalim ng punong niyog. Kinuha niya ang natitirang bahagi ng mahiwagang niyog. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Bulong niya. Ayokong gamitin ito para manalo lang, pero kung hindi ko gagamitin, baka matalo si Kidlat. Tahimik ang paligid. Biglang may malamig na hangin na dumaan. At mula sa dilim, muling lumitaw ang matandang lalaki. Hindi ang panalo ang mahalaga, sabi nito. Nagulat si Berting, ngunit hindi na siya natakot. Kayo po, sabi niya. Ang tunay na laban ay kung paano mo gagamitin ang biyaya. Patuloy ng matanda. Kung gagamitin mo ito para sa kasakiman, mawawala ang bisa nito. Pero kung hindi ko gagamitin, baka mapahamak kami. Sagot ni Berting. Ang lakas ni Kidlat ay hindi lamang galing sa niyog. Sabi ng matanda. Galing ito sa tiwala ninyo sa isa't isa. Natahimik si Berting. Ang kalaban mo ay hindi lamang manok. Dagdag ng matanda. Ito ay ang kasakiman ni Don Leandro. Paano ko po haharapin iyon? Tanong ni Berting. Sa katapatan, sagot ng matanda. At sa paninindigan. Unti-unting naglaho ang matanda. Naiwan si Berting na nag-iisip. Kinabukasan, sinimulan niya ang paghahanda kay Kidlat. Hindi lamang sa lakas, kundi sa disiplina. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, pinayagan niya itong kumilos ayon sa sariling instinct.
Habang papalapit ang pista, lalong umiigting ang tensyon sa baryo. Ang mga tao ay sabik na sabik. Laban ito ng mahirap at mayaman, sabi ng ilan. Laban ito ng hiwaga at kapangyarihan, dagdag ng iba. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang banggaan ng dalawang mundo. Sa isang panig, si Berting, isang simpleng magsasaka na may pusong marunong magmahal. Sa kabilang panig, si Don Leandro, isang mayamang sabongero na handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. At sa gitna nila, ang laban na magpapasya ng kapalaran, ang laban ni Kidlat at Bagwis. Habang papalapit ang araw ng pista, hindi lamang sabong ang naghihintay, kundi isang pagsubok na huhubog sa pagkatao ni Berting at maglalantad sa tunay na kapangyarihan ng mahiwagang kambal na niyog. Dumating ang araw na pinakahihintay ng buong baryo ng San Isidro, ang pista. Maaga pa lamang ay buhay na ang paligid. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto, may mga tindahan ng pagkain, at ang mga tao ay abala sa paghahanda ng kasiyahan. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bahagi ng baryo na puno ng tensyon, ang sabungan. Doon gaganapin ang laban na matagal nang pinag-uusapan, ang pagtutuos ni Kidlat at Bagwis. Sa maliit nilang bahay, tahimik ang umaga para kay Berting at sa kanyang pamilya. Walang sigla ang kanilang kilos, bagkus ay may bigat ang bawat galaw. Si Berting ay nakaupo sa gilid ng kanilang pintuan, hawak si Kidlat. Maingat niyang hinahaplos ang balahibo nito. Ngayong araw na, bulong niya. Tahimik si Kidlat, ngunit matatag ang tindig. Ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa dati. Lumapit si Aling Celia, dala ang isang maliit na lalagyan. Ito ang natitirang laman ng niyog, sabi niya. Hindi ko alam kung dapat pa ba nating gamitin. Tiningnan ni Berting ang lalagyan. Ilang patak na lamang ang natitira. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Huwag gamitin ang biyaya sa kasakiman. Umiling siya. Hindi na. Sapat na ang naibigay nito kay Kidlat. Ang laban na ito, kailangang harapin ng patas. Tahimik na tumango si Aling Celia, bagaman may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tumapit ang kanilang mga anak. Tay, sabi ni Nilo, mananalo ba si Kidlat? Napatingin si Berting sa anak. Hindi siya agad sumagot. Hindi ko alam, sagot niya sa huli. Pero gagawin niya ang lahat ng kaya niya. Gagawin din natin ang lahat, dagdag ni Marites. Ngumiti si Berting, ngunit ramdam ang bigat ng sandali. Ilang sandali pa, tumayo siya. Halika Kidlat, sabi niya. Panahon na. Habang papunta sila sa sabungan, ramdam ni Berting ang mga matang nakatingin sa kanila. May paghanga, may pagdududa, at may pangungutya. Siya na yon, bulong ng ilan. Yan ang manok na tumalo kay Mang Cardo. Pero iba ang kalaban niya ngayon. Pagdating nila sa sabungan, puno na ito ng tao. Ang ingay ay parang alon na walang tigil. Sa kabilang panig, naroon si Don Leandro, nakasuot ng maayos na barong, nakatayo ng tuwid at may ngiting puno ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay si Bagwis, ang itim na tandang na kinatatakutan ng marami. Malaki ito, mabigat ang katawan at ang mga mata ay tila nagliliyab. Nang magkatitigan sina Berting at Don Leandro, tila huminto ang ingay sa paligid. Dumating ka rin, sabi ni Don Leandro. Opo, sagot ni Berting. Tiningnan ni Don Leandro si Kidlat mula ulo hanggang paa. Iyan na ba ang ipinagmamalaki mo? Tanong niya. Hindi ko po ipinagmamalaki, sagot ni Berting. Alaga ko lang siya. Ngumisi si Don Leandro. Mamaya, malalaman natin kung gaano siya kahalaga sa iyo. Hindi na sumagot si Berting. Inihanda ang sabungan. Ang mga tao ay lalo pang nag-ingay. Ang ilan ay pumupusta na. Ang iba ay naghihintay lamang sa magiging resulta. Tinawag ang laban. Kidlat laban kay Bagwis.
Umalingaw-ngaw ang sigawan. Lumapit si Berting sa gitna, dala si Kidlat. Sa kabilang panig, si Don Leandro ay hawak si Bagwis. Bago pakawalan ng mga manok, tumingin si Berting kay Kidlat. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Nandito lang ako." Sa kabilang panig, marahang hinawakan ni Don Leandro si Bagwis. "Durugin mo siya," sabi niya. "Pakawalan." Agad na sumugod si Bagwis. Mabilis at mabigat ang galaw nito. Walang pag-aalinlangan, puro lakas. Ngunit si Kidlat ay umiwas. Mabilis, eksakto, at tila may iniisip. Parang noong nakaraan. Bulong ng isang nanonood. Muling sumugod si Bagwis, mas mabagsik. Ngunit sa bawat galaw nito, may katapat na iwas si Kidlat. Hindi ito natitinag. "Hindi basta-basta ang manok na yan," sabi ng isa. Napansin ni Don Leandro ang kakaibang kilos ni Kidlat. Naningkit ang kanyang mga mata. "Hindi ito normal," bulong niya. Sa ikatlong sagupaan, nagbago ang galaw ni Kidlat. Hindi na siya puro iwas. Sumugod siya. Isang mabilis na galaw, kasunod ang isang eksaktong atake. Napaurong si Bagwis. Nag-iingay ang mga tao. Lumalaban si Kidlat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Galit na galit si Bagwis. Muling sumugod ito, mas mabigat, mas mapanganib. Nagtagpo ang dalawang tandang sa gitna. Mabilis ang pangyayari. Halos hindi na makita ng iba ang galaw. Ngunit si Berting ay nakatutok. "Kaya mo yan," bulong niya. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa paligid. Hindi nakita ng iba, ngunit naramdaman ni Berting. Isang mahinang init, parang kapareho ng naramdaman niya noong hawakan niya ang kambal na niyog. Napatingin siya kay Kidlat. Ang kanyang balahibo ay bahagyang kumikislap sa liwanag. Ngunit hindi iyon labis. Hindi iyon nakikita ng lahat. Para lamang sa may tunay na paningin. Nagpatuloy ang laban. Isang maling galaw mula kay Bagwis. Isang pagkakataon para kay Kidlat. Mabilis siyang kumilos. At sa isang iglap, napahinto ang sabungan. Tumigil si Bagwis. Unti-unti itong umatras, hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Panalo si Kidlat. Nanalo si Berting. Hindi makapaniwala ang marami. Ang mahirap na magsasaka ay natalo ang pinakamalakas na manok ng baryo. Napaupo si Berting, hindi makapagsalita. Lumapit si Kidlat sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Salamat," bulong niya. Sa kabilang panig, galit na galit si Don Leandro. Hindi siya makapaniwala. "Imposible," bulong niya. Lumapit siya sa gitna. "Hindi ito patas," sigaw niya. Tumahimik ang mga tao. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ng isang matanda. "Tiyak may daya," sagot ni Don Leandro. "Walang manok na kayang talunin si Bagwis ng ganon." Tahimik si Berting. Hindi siya sumagot. Ngunit ang mga tao ay nagsalita. "Walang daya. Nakita namin ang laban. Malinis ang panalo." Napatras si Don Leandro, ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Berting ng masama. "Hindi pa ito tapos," sabi niya. Umalis siya, dala ang kanyang sugatang manok. Samantala, si Berting ay napapalibutan ng mga tao. May bumabati, may humahanga. Ngunit hindi siya nagdiwang. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay simula pa lamang. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya. "Nanalo ka!" sigaw ni Nilo. "Nanalo si Kidlat!" dagdag ni Marites. Ngunit tahimik si Berting. "Berting?" tanong ni Aling Celia. Tiningnan niya ang kanyang asawa. "Hindi tapos," sabi niya.
Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Sa labas, sa gitna ng kasiyahan ng pista, may isang pusong nag-aalab sa galit. Si Don Leandro. At sa kanyang isipan, iisa lamang ang tumatak. Kailangan niyang makuha ang lihim ni Berting. Kahit anong mangyari. Matapos ang laban sa pista, tila nahati ang baryo ng San Isidro sa dalawang panig. May mga natuwa sa tagumpay ni Berting. Mga kapwa niya mahihirap na nakakita ng pag-asa. Ngunit mayroon ding mga natakot, lalo na ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Don Leandro. Hindi nalingid sa lahat ang nangyari. Ang pagkatalo ni Bagwis ay hindi lamang simpleng kabiguan. Isa itong dagok sa dangal ng mayamang sabongero. Sa malaking bahay ni Don Leandro, tila kumukulo ang hangin sa galit. Nakaupo siya sa kanyang silya, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Sa kanyang harapan nakahiga si Bagwis, sugatan, mahina at hindi na tulad ng dati. Hindi ito maaaring mangyari, bulong ni Don Leandro. Lumapit ang isa niyang tauhan. Don, ano po ang inyong utos? Hindi agad sumagot si Don Leandro. Nakatingin lamang siya sa kanyang manok na para bang nakikita niya ang sarili niyang pagkatalo. Hindi yon simpleng manok, sabi niya sa wakas. May kapangyarihan iyon at sigurado akong galing iyon sa kambal na niyog. Gusto niyo po ba naming kunin iyon? Tanong ng tauhan. Dahan-dahang tumayo si Don Leandro. Hindi basta kukunin. Aalamin muna natin kung saan niya itinatago. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi ako papayag na manatili sa kanya ang bagay na iyon. Samantala, sa maliit na bahay ni na Berting, tahimik ang gabi. Bagaman nanalo sila, hindi naging magaan ang kanilang pakiramdam. Ramdam nila ang paparating na panganib. Nakaupo si Berting sa labas, habang si Kidlat ay nasa tabi niya. Alam kong hindi ito magtatapos sa laban, bulong niya. Lumabas si Aling Celia at umupo sa kanyang tabi. Berting, sabi niya, kailangan na nating pag-isipan ang susunod nating gagawin. Alam ko, sagot niya. Hindi natin kayang labanan si Don Leandro kung gugustuhin niyang bawiin ang lahat. Tahimik silang nag-isip. Paano kung itago natin ang natitirang niyog? Mungkahi ni Aling Celia. Hindi sapat ang pagtatago, sagot ni Berting. Kung maghahanap siya, mahahanap niya rin. Napatingin siya sa malayo, sa direksyon ng niyugan. Siguro kailangan nating bumalik doon, dagdag niya. Sa punong pinanggalingan nito. Napatingin si Aling Celia sa kanya. Baka nandoon ang sagot. Kinabukasan, maagang nagtungo si Berting sa dulo ng niyugan. Tahimik ang paligid tulad noong una niyang makita ang kambal na niyog. Lumapit siya sa puno. Kung may dapat pa akong malaman, bulong niya, ipakita ninyo sa akin. Sandaling lumipas at muling umihip ang malamig na hangin. At tulad ng dati, lumitaw ang matandang lalaki. Bumalik ka, sabi nito. Opo, sagot ni Berting. Kailangan ko ng gabay. Lumapit ang matanda. Alam mo na ang panganib, sabi niya. Hindi titigil si Don Leandro hanggat hindi niya nakukuha ang hinahanap niya. Paano ko po siya haharapin? Tanong ni Berting. Hindi sa lakas, sagot ng matanda, kundi sa karunungan. Natahimik si Berting. Ang kambal na niyog ay hindi ginawa para magpayaman o manalo lamang, patuloy ng matanda. Ito ay pagsubok kung paano mo ipagtatanggol ang tama. Handa po akong ipaglaban ang pamilya ko, sabi ni Berting. Tumango ang matanda. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng laban ay sa sabungan. May laban na kailangan mong harapin sa puso at isip. Unti-unting naglaho ang matanda, ngunit naiwan ang kanyang mga salita. Samantala, sa baryo, nagsimula ng kumilos ang mga tauhan ni Don Leandro. Lihim nilang binabantayan ang bahay ni Berting. Sinusundan ang bawat galaw niya. Tinitingnan kung saan siya pumupunta at kung ano ang ginagawa niya. Isang gabi, habang tahimik ang lahat,
May dalawang aninong gumalaw sa paligid ng bahay ni na Berting. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana. Sa loob natutulog ang pamilya. Si Kidlat ay nasa tabi ng pintuan, tila nagbabantay. Isa sa mga tauhan ang bumulong, sigurado akong nasa loob ang niyog. "Bilisan mo," sagot ng isa. Dahan-dahan nilang sinubukang buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumilaok si Kidlat, malakas at matalim. Nagising si Berting. "Ano yon?" tanong ni Aling Celia. May narinig na kaluskos. Mabilis na tumayo si Berting at lumabas. Sa labas, nakita niyang may 2 taong tumatakbo palayo. "Hoy!" sigaw niya. Ngunit hindi na niya naabutan. Bumalik siya sa loob, kinakabahan. "May nagtangkang pumasok," sabi niya. Namutla si Aling Celia. "Si Don Leandro." Tumango si Berting. Nagsimula na siya. Napatingin siya kay Kidlat. "Salamat," sabi niya. Tahimik ang tandang. Ngunit muli itong tumayo sa pintuan, tila handang magbantay buong gabi. Kinabukasan, kumalat ang balita na may nagtangkang magnakaw sa bahay ni Berting. Ang ilan ay nag-alala, ngunit ang iba ay natakot na madamay. Samantala, si Don Leandro ay hindi nasiyahan sa kabiguan ng kanyang mga tauhan. "Walang kwenta," sigaw niya. "Hindi ninyo man lang nakuha ang kahit anong bakas." "Pasensya na po, Don," sagot ng tauhan. "May nagbantay na manok." "Manok?" galit na sabi ni Don Leandro. "Isang manok lang ang pumigil sa inyo?" Tahimik ang mga tauhan. Napangisi si Don Leandro, ngunit ang ngiti niya ay malamig. "Kung ganoon, hindi lang ang niyog ang kailangan kong kunin," sabi niya, "kundi pati ang manok." Tumayo siya at tumingin sa malayo. Kapag nawala si Kidlat, mawawala rin ang lakas ni Berting. Samantala, si Berting ay nagpasya. "Hindi na tayo ligtas dito," sabi niya kay Aling Celia. "Kailangan nating maging handa." "Ano ang gagawin natin?" tanong nito. Tumingin si Berting sa kambal na niyog sa natitirang bahagi nito. "Hindi ko ito ibibigay," sabi niya. "Pero hindi rin ako tatakbo." Lumapit si Kidlat at tumabi sa kanya. "Kung lalaban tayo," dagdag ni Berting, "lalaban tayo ng tama." Sa puntong iyon, hindi na lamang laban sa sabungan ang kanilang kinakaharap. Ito ay laban para sa kanilang tahanan, para sa kanilang dangal, at para sa biyayang ipinagkaloob sa kanila. Sa dilim ng gabi, habang patuloy ang pag-ikot ng plano ni Don Leandro, mas lalo namang tumitibay ang loob ni Berting. Sapagkat sa bawat pagsubok, mas lalo niyang nauunawaan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa hiwaga lamang, kundi sa puso ng taong marunong manindigan. Hindi na naging payapa ang mga gabi sa tahanan ni na Berting matapos ang tangkang pagpasok ng mga tauhan ni Don Leandro. Ang dating simpleng bahay na puno ng katahimikan ay napalitan ng pag-iingat at pag-aabang sa anumang panganib. Tuwing sasapit ang gabi, hindi na agad natutulog si Berting. Madalas siyang nakaupo sa may pintuan, hawak ang isang lumang kahoy na pamalo, habang si Kidlat ay nakabantay sa kanyang tabi. Ang bawat kaluskos ng hangin, bawat paggalaw ng dahon, ay kanyang pinakikinggan. Si Aling Celia naman ay hindi rin mapakali. Kahit nasa loob ng bahay, madalas siyang magising sa gitna ng gabi, nakikinig kung may kakaibang tunog sa labas. "Hanggang kailan tayo ganito?" mahina niyang tanong isang gabi. "Hanggang sa tumigil si Don Leandro," sagot ni Berting. "Sa tingin mo ba titigil siya?" Hindi agad sumagot si Berting. Alam niyang hindi. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik. Walang naganap na kakaiba. Walang nagpakita sa paligid ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, lalo itong nagdulot ng kaba kay Berting. Mas delikado ang katahimikan, bulong niya sa sarili. At tama siya. Isang gabi,
Habang malakas ang hangin at tila may paparating na ulan, nagpasya ang mga tauhan ni Don Leandro na muling subukan ang kanilang plano. Sa ilalim ng dilim, 4 na lalaki ang dahan-dahang lumapit sa bahay ni Berting. Mas handa na sila ngayon. May dalang lubid, sako at mga gamit na maaaring gamitin upang mapasok ang bahay nang hindi agad napapansin. "Sigurado ka bang narito ang niyog?" bulong ng isa. "Oo," sagot ng isa. "Hindi pa iyon na ilalabas ni Berting." "Bilisan natin," dagdag pa ng isa. Dahan-dahan silang pumuwesto sa paligid ng bahay. Isa sa kanila ang umakyat sa likod, habang ang dalawa ay pumunta sa gilid ng bintana. Ang isa naman ay nanatili sa may pintuan. Sa loob ng bahay, mahimbing ang tulog ni Nilo at Marites. Si Aling Celia ay nakahiga, ngunit hindi lubos na tulog. Si Berting naman ay nakaupo pa rin sa may pintuan, bagamat nakapikit tila nagpapahinga. Si Kidlat ay tahimik na nakatayo. Biglang bahagyang gumalaw ang mga balahibo nito. Parang may naramdaman. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ng bintana. May aninong dumaan. Sa isang iglap, tumilaok si Kidlat. Malakas, matalim, at tila may babalang dala. Nagising si Berting. "May tao!" sigaw niya. Sa labas, nagkagulo ang mga tauhan. "Bilis! Pumasok na!" sigaw ng isa. Sinubukan nilang buksan ang bintana, ngunit mabilis na tumayo si Berting at sinunggaban ang kahoy na pamalo. "Lumayas kayo!" sigaw niya. Ngunit hindi umatras ang mga lalaki. Isa sa kanila ang sumugod papasok. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si Kidlat. Hindi ito karaniwang pag-atake. Mabilis, eksakto, at puno ng lakas. Napatras ang lalaki. "Anong klaseng manok to?" sigaw niya. Muling sumugod ang isa pa, ngunit muli siyang napaurong. Sa bawat galaw ni Kidlat, tila may gabay itong hindi nakikita. Lumabas si Berting at hinarap ang mga tauhan. "Hindi ninyo kami matatakot!" sigaw niya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang labanan ng 4 na lalaki ng mag-isa. Sa loob ng bahay, ginising ni Aling Celia ang mga bata. "Manatili kayo dito," sabi niya, nanginginig ang boses. Sa labas, patuloy ang sagupaan. Hindi man kayang talunin ni Kidlat ang lahat, sapat ang kanyang lakas upang pigilan ang mga ito. Ngunit unti-unting napapalibutan si Berting. "Isuko mo ang niyog!" sigaw ng isa. "Hindi!" sagot ni Berting. Sa sandaling iyon, may isang lalaki na nakapuslit papasok sa loob ng bahay. Nakita niya ang maliit na lalagyan sa ibabaw ng mesa. "Eto na!" sigaw niya. Ngunit bago niya ito mahawakan, biglang pumasok si Kidlat. Muling tumilaok ang tandang. At sa isang mabilis na galaw, napaurong ang lalaki. Nabitiwan niya ang lalagyan. Tumakbo siya palabas. "Hindi kaya!" sigaw niya. Sa labas, nagkatinginan ang mga tauhan. "Umalis na tayo!" utos ng isa. Hindi na sila nagatubili. Isa-isa silang tumakbo palayo sa dilim. Naiwan si Berting, hingal na hingal, ngunit nakatayo pa rin. Lumapit si Kidlat sa kanya. "Salamat," bulong ni Berting. Pumasok siya sa loob at nakita ang kanyang pamilya. "Ayos lang kayo?" tanong niya. "Oo," sagot ni Aling Celia, ngunit nanginginig pa rin. Hinawakan ni Berting ang lalagyan ng niyog. "Hindi na ito ligtas dito," sabi niya. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Aling Celia. Tahimik siyang nag-isip. "Kailangan nating ilayo ito," sagot niya. "Hindi lang itago, kundi ilagay sa lugar na hindi maaabot ng kasakiman." Kinabukasan, kumalat muli ang balita. May nagtangkang magnakaw kay Berting. Pero hindi sila nagtagumpay. Dahil sa manok niya? Ang ilan ay lalo pang humanga. Ngunit ang iba ay lalong natakot. Samantala, si Don Leandro ay galit na galit nang marinig ang balita. "Muli kayong nabigo,"
Sigaw niya. Don, hindi po namin inaasahan ang manok, sagot ng tauhan. Manok? Ulit niya. Hindi yan simpleng manok. Napaisip siya. Kung hindi natin makuha ang niyog, kailangan nating pahinain si Berting. Paano po? Naningkit ang kanyang mga mata. Sa paraan na hindi niya inaasahan. Samantala, si Berting ay nakatayo sa ilalim ng punong niyog. Hawak niya ang natitirang bahagi ng mahiwagang bunga. Hindi ko na kayang itago ito ng matagal, bulong niya. Sa kanyang likuran, tahimik na lumitaw ang matandang lalaki. Panahon na upang pumili, sabi nito. Anong pipiliin ko? Tanong ni Berting. Kung itatago mo ba ang biyaya o gagamitin mo ito upang wakasan ang kasakiman? Natahimik si Berting. Alam niyang ang bawat desisyon niya ngayon ay magtatakda ng kanilang kapalaran. Sa kanyang harapan ay dalawang landas. Ang isa ay ang patuloy na pagtatago. Ang isa naman ay ang pagharap sa panganib. At sa gitna ng dilim at takot, kailangan niyang magpasya. Sapagkat ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong baryo na matagal nang nababalot ng takot sa isang taong makapangyarihan. Pagkatapos ng tangkang pagnanakaw, malinaw na kay Berting na hindi na sapat ang pagtatago. Hindi na lamang ang kanyang pamilya ang nasa panganib, unti-unti nang nadadamay ang buong baryo. Ang takot kay Don Leandro ay matagal nang nananatili sa puso ng mga tao, ngunit ngayon may bagong damdaming sumisibol, pag-asa. Sa umagang iyon, nagpasya si Berting na lumabas at kausapin ang ilang kapitbahay. Hindi ito madali para sa kanya. Sanay siyang tahimik lamang, iniiwasan ang gulo. Ngunit alam niyang hindi niya kayang labanan ang kasakiman ng mag-isa. Nagpunta siya sa bahay ni Mang Cardo, ang sabonggerong minsan nang nakalaban ni Kidlat. Mang Cardo, bati ni Berting. Napatingin ang matanda. Berting, ano ang sadya mo? Gusto ko po sanang humingi ng tulong, diretsong sabi niya. Tahimik si Mang Cardo, ngunit pinapasok siya. Alam ko ang nangyari kagabi, sabi ng matanda. May mga tao ni Don Leandro. Tumango si Berting. Hindi na po ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Alam mo naman kung gaano siya kalakas sa baryo, sagot ni Mang Cardo. Alam ko po, sabi ni Berting. Pero hindi po ba sapat na dahilan iyon para lalo tayong manindigan? Natahimik si Mang Cardo. Matagal na po tayong natatakot sa kanya, patuloy ni Berting. Pero kung patuloy tayong mananahimik, lalo lang siyang lalakas. Napabuntong hininga ang matanda. Tama ka, sabi niya. Pero hindi lahat ay may lakas ng loob na lumaban. Hindi naman po kailangan ng lakas ng isang tao, sagot ni Berting. Kailangan lang ng pagkakaisa. Tumayo si Mang Cardo at tumingin sa labas. Kung magsasalita ako, susunod ang iba, sabi niya. Pero kailangan mong maging handa sa magiging kapalit. Handa po ako, sagot ni Berting. Sa sumunod na mga oras, isa-isang kinausap ni Mang Cardo ang ilang matatandang magsasaka, mga sabongkero at mga taong matagal nang may hinanakit kay Don Leandro. Hindi man agad nagsalita ang lahat, may mga unti-unting lumapit kay Berting. Hindi na tama ang ginagawa ni Don Leandro, sabi ng isa. Matagal na kaming natatakot, dagdag ng isa pa. Kung may mangunguna, sasama kami, sabi ng isa pang magsasaka. Unti-unting nabuo ang isang maliit na grupo. Hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan, ngunit may iisa silang layunin, ang ipagtanggol ang tama. Samantala, sa bahay ni Berting, ipinaliwanag niya kay Aling Celia ang kanyang plano. Gusto mong harapin si Don Leandro? Tanong nito. Hindi para makipag-away, sagot ni Berting, kundi para ipakita na hindi na kami natatakot. Berting, delikado iyon, sabi ni Aling Celia. Mas delikado kung patuloy tayong magtatago, sagot niya. Tahimik si Aling Celia. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang determinasyon.
Kung iyan ang desisyon mo, sabi niya, sasamahan kita. Ngumiti si Berting. Salamat. Sa kabilang panig ng baryo, nakarating na kay Don Leandro ang balita. Nagkakaisa sila? Tanong niya, hindi makapaniwala. Opo, Don, sagot ng tauhan. Pinamumunuan ni Berting. Napangisi si Don Leandro. Akala ba nila sapat na ang dami para matalo ako? Sabi niya. Anong gagawin natin, Don? Tanong ng tauhan. Tumayo si Don Leandro at tumingin sa malayo. Kung hindi sila matitinag sa takot, sabi niya, kailangan silang turuan ng leksyon. Sa gabing iyon, may isang bahagi ng baryo ang biglang nasunog. Isang maliit na kubo, pag-aari ng isa sa mga sumuporta kay Berting. Nagising ang mga tao sa sigaw at liwanag ng apoy. Sunog. Nagbablaze ang kubo ni Mang Pilo. Nagtakbuhan ang mga tao upang patayin ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Berting ang nangyayari. Hindi ito aksidente, bulong niya. Lumapit si Mang Cardo. Babala ito, sabi niya. Napahigpit ang kamao ni Berting. Hindi na siya titigil, dagdag ng matanda. Tiningnan ni Berting ang mga taong nagtutulungan upang patayin ang apoy. Sa kabila ng takot, may pagkakaisa. Sa kabila ng panganib, may pagtutulungan. Hindi rin tayo titigil, sabi ni Berting. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Hindi ito karaniwang pagtitipon. Walang pista, walang selebrasyon. Ito ay pagtitipon ng mga taong handang magsalita. Lumapit si Berting sa gitna. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng marami, ngunit alam niyang kailangan. Mga kababaryo, simula niya. Matagal na tayong tahimik, matagal na tayong natatakot. Tahimik ang mga tao. Pero hanggang kailan? Tanong niya. Isa-isang tumingin ang mga tao sa isa't isa. Kung patuloy tayong magtatago, patuloy ni Berting, hindi matatapos ang pang-aapi. Lumapit si Mang Cardo. Tama si Berting, sabi niya. Panahon na upang tumayo. Unti-unting tumango ang mga tao. Hindi man sila sabay-sabay nagsalita, malinaw ang kanilang desisyon. Handa na silang sumuporta. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Berting ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi mula sa niyog, kundi mula sa tiwala ng kanyang kapwa. Samantala, mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Don Leandro. Nagkakaisa sila. Bulong niya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Kung gusto nilang lumaban, sabi niya, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ang kapangyarihang kinakaharap niya ay hindi lamang galing sa mahiwagang niyog. Ito ay galing sa pagkakaisa ng mga taong matagal nang inaapi. At sa pag-usbong ng tapang sa puso ng bawat isa, nagsisimula ng magbago ang takbo ng kanilang baryo. Ang laban ay hindi na lamang kay Berting. Ito ay laban ng lahat. At sa unang pagkakataon, ang takot ay napalitan ng pag-asa. Hindi na maikakaila. Ang baryo ng San Isidro ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Ang dating tahimik at takot na mga tao ay ngayon ay nagkakaisa, handang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa matagal ng kapangyarihan ni Don Leandro. Ngunit ang pagkakaisang iyon ay may kapalit. Sa kabilang panig, si Don Leandro ay hindi na nagtatago ng kanyang galit. Hindi na siya nagpadala ng mga tauhan ng palihim. Hindi na siya naghintay sa dilim. Sa halip, hayagan na niyang hinamon ang baryo. Isang umaga, isang mensahe ang dumating kay Berting. Kung matapang ka, sabi ng tauhan ni Don Leandro, humarap ka sa akin sa lumang sabungan sa dulo ng baryo, dalhin mo ang manok mo, at kung may tinatago kang hiwaga, dalhin mo rin iyon. Tahimik na tinanggap ni Berting ang mensahe. Alam niyang ito na ang sandaling hindi na niya maiiwasan. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Celia. Ano ang sabi? Tanong nito.
Tatawag siya ng pagtutuos, sagot ni Berting. Hindi na ito sabong lamang. Isa na itong laban para sa lahat. Namutla si Aling Celia. Berting, delikado iyon. Alam ko, sagot niya. Pero kung hindi ko haharapin, hindi siya titigil. Lalo lang niyang pahihirapan ang baryo. Tahimik si Aling Celia. Nakita niya sa mukha ng asawa ang matibay na desisyon. Kung ganoon, sabi niya, huwag kang lalaban mag-isa. Kinahapunan, nagtipon ang mga taong sumuporta kay Berting. Kasama mo kami, sabi ni Mang Cardo. Hindi na kami papayag na apihin pa, dagdag ng isa. Tumango si Berting. Hindi ko kayo pinipilit, ang laban na ito ay delikado. Matagal na kaming nasa panganib, sagot ng isang magsasaka. Ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Berting ang bigat at lakas ng kanilang pagkakaisa. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kinagabihan, bumalik siya sa dulo ng niyugan, dala ang natitirang bahagi ng mahiwagang niyog. Lumapit siya sa puno. Ngayon ko na kailangan ng tunay ninyong gabay, bulong niya. Muling umihip ang malamig na hangin, at sa dilim, lumitaw ang matandang tagabantay. Handa ka na, sabi nito. Hindi ako sigurado, sagot ni Berting. Pero kailangan kong harapin ito. Tumingin ang matanda sa niyog sa kanyang kamay. Ang natitirang kapangyarihan ay maaari mong gamitin, sabi niya. Ngunit tandaan mo, ito ang huling pagkakataon. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Berting. Kapag ginamit mo ito para sa sarili mong kapakinabangan, mawawala ang bisa nito, sagot ng matanda. Ngunit kung gagamitin mo ito para sa kabutihan ng marami, makukumpleto mo ang layunin ng biyayang ito. Natahimik si Berting. Tiningnan niya ang niyog, pagkatapos ay ang kanyang mga kamay. Hindi para sa akin, sabi niya, para sa baryo. Tumango ang matanda. Kung ganoon, gamitin mo ito ng tama, sabi nito. Unti-unti itong naglaho, ngunit naiwan ang kapayapaan sa paligid. Kinabukasan, ang buong baryo ay tila naghihintay. Sa lumang sabungan, naroon si Don Leandro kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi na lamang iisang manok ang dala niya, may ilan pang nakatali sa gilid, tila handang gamitin sa anumang paraan. Dumating si Berting kasama ang kanyang mga kasama. Tahimik ang paligid. Walang sigawan. Walang kasiyahan. Ito ay hindi pista. Ito ay pagtutuos. Lumapit si Don Leandro. Akala ko hindi ka darating, sabi niya. Hindi ako tumatakbo, sagot ni Berting. Tiningnan ni Don Leandro si Kidlat. Ang manok na iyan ang sumira sa aking pangalan, sabi niya. At ang niyog, ang siyang magbabalik nito sa akin. Hindi sa inyo ang niyog, sagot ni Berting. Hindi rin sa akin. Ibinigay ito para sa tamang paggamit. Ngumisi si Don Leandro. Ang kapangyarihan ay para sa may kakayahang gumamit nito. Hindi, sagot ni Berting. Ang kapangyarihan ay para sa marunong gumalang dito. Naningkit ang mga mata ni Don Leandro. Tapusin na natin ito, sabi niya. Muling inihanda ang laban. Ngunit bago pa magsimula, itinaas ni Berting ang kanyang kamay. Bago tayo lumaban, sabi niya, gusto kong sabihin, hindi ito para sa pera, hindi ito para sa dangal, ito ay para sa katotohanan. Tahimik ang mga tao. Kung matalo ako, patuloy niya, tatanggapin ko. Pero kung manalo ako, ititigil mo ang pang-aapi sa baryong ito. Nagkatinginan ang mga tao. Tumingin si Don Leandro sa paligid. Nakita niya ang mga taong nakatayo sa likod ni Berting. Hindi takot kundi matatag. Sandaling natahimik siya. Kung matalo ako, sagot niya, aalis ako sa baryong ito. Nagulat ang ilan. Ngunit tumango si Berting. Kasunduan.
Nagsimula ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang si Kidlat ang handa. Bago pa magsimula, lihim na inilagay ni Berting ang natitirang kapangyarihan ng niyog sa lupa ng sabungan. Hindi para sa kanyang manok lamang, kundi para sa buong lugar. Sa sandaling nagsimula ang laban, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa paligid. Hindi ito nakikita, ngunit nararamdaman. Parang may balanse. Si Bagwis, na muling inihanda ni Don Leandro, ay sumugod. Ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang galaw ay tila may pag-aalinlangan. Si Kidlat naman ay hindi lamang mabilis, tila mas malinaw ang kanyang galaw, mas tama ang bawat kilos. Hindi ito laban ng lakas lamang. Ito ay laban ng layunin. Sa gitna ng laban, napansin ng mga tao ang pagbabago. Parang may pumipigil sa galit, bulong ng isa. Parang may kapayapaan sa laban, sabi ng isa pa. At sa huling sagupaan, muling nanalo si Kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sigawan. Tahimik ang paligid. Si Don Leandro ay nakatayo, hindi makagalaw. Natalo siya. Hindi lamang sa laban, kundi sa harap ng mga taong dati niyang kinokontrol. Unti-unti siyang lumuhod. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Talo ako, bulong niya. Lumapit si Berting. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Maaari ka pang magbago. Tumingin si Don Leandro sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata. Tanging pagod at pagsuko. Sa sandaling iyon, natapos ang laban. Ngunit hindi sa dahas, kundi sa pagkilala sa tama. At sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang bagong yugto ng baryo ng San Isidro. Isang baryong natutong tumayo, magkaisa at lumaban ng may dangal. Matapos ang huling pagtutuos sa lumang sabungan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo ng San Isidro. Ang bigat na matagal nang nakapatong sa dibdib ng mga tao ay unti-unting nawala. Ang takot na minsang namayani ay napalitan ng katahimikan at pag-asa. Sa unang pagkakataon, naging payapa ang baryo, hindi dahil sa kapangyarihan ng isang tao, kundi dahil sa pagkakaisa ng marami. Si Don Leandro ay tumupad sa kanyang pangako. Sa loob ng ilang araw, iniayos niya ang kanyang mga ari-arian at tuluyang umalis sa San Isidro. Hindi na siya muling nakita ng mga tao. May ilan na nagsabing nagpunta siya sa malayong lugar upang magsimulang muli. May iba namang nagsabing dala niya ang kanyang pagkatalo bilang aral sa buhay. Ngunit para kay Berting, hindi na mahalaga kung saan nagpunta si Don Leandro. Ang mahalaga ay natapos na ang pang-aapi. Sa kanilang maliit na tahanan, muling bumalik ang simpleng pamumuhay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang bukirin ni Berting ay patuloy na namumunga ng sagana. Hindi man kasing himalaan ang unang araw, sapat na ang ani upang hindi na sila magutom. May sobra pa silang naibabahagi sa kanilang mga kapitbahay. Mas masarap pala ang biyayang pinaghirapan at pinagsaluhan, sabi ni Aling Celia isang umaga habang naghahanda ng pagkain. Ngumiti si Berting. Totoo, hindi na natin kailangan ng sobra. Sa gilid ng bahay, si Kidlat ay patuloy na matikas, ngunit mas kalmado na ang kanyang kilos. Wala na ang kakaibang kinang na minsang nasilayan sa kanyang balahibo. Bumalik siya sa pagiging isang simpleng tandang, ngunit nanatiling matatag at matalino. Parang nawala na ang hiwaga, sabi ni Nilo habang pinagmamasdan si Kidlat. Hindi nawala, sagot ni Berting. Natupad lang ang layunin nito. Napatingin siya sa loob ng bahay, kung saan nakalagay ang basag na bao ng kambal na niyog. Wala na itong kinang. Isa na lamang itong ordinaryong balat ng bunga. Ngunit sa puso ni Berting, alam niyang hindi iyon ordinaryo. Isang hapon, muling bumalik si Berting sa dulo ng nyugan. Tahimik ang paligid, tulad ng dati. Ngunit ngayon,
May kakaibang kapanatagan sa kanyang pakiramdam. Lumapit siya sa punong pinagmulan ng kambal na niyog. "Salamat," bulong niya. Hindi na siya umaasang muling makikita ang matandang tagabantay. Ngunit sa kanyang likuran, marahang umihip ang hangin. "Natupad mo ang layunin." Napalingon si Berting. Naroon ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang kanyang anyo, tila hindi naganap na bahagi ng mundong ito. "Hindi ko po alam kung sapat ang nagawa ko," sabi ni Berting. "Sapat?" sagot ng matanda. "Hindi mo ginamit ang biyaya para sa sarili mong kapakinabangan. Ginamit mo ito upang ituwid ang mali. Ngunit nawala na po ang kapangyarihan," sabi ni Berting. Ngumiti ang matanda. "Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nawawala," sabi nito. "Nasa puso na ito ng mga taong natutong magkaisa." Natahimik si Berting. "Ang kambal na niyog ay hindi para magbigay ng yaman," patuloy ng matanda. "Ito ay para magising ang lakas na matagal nang nakatago sa inyong mga puso." Unti-unting naunawaan ni Berting ang lahat. Ang hiwaga ay hindi lamang nasa bunga. Ito ay nasa kanyang desisyon, sa kanyang paninindigan, at sa tiwala ng kanyang kapwa. "Salamat po," sabi niya. Unti-unting naglaho ang matanda kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nalungkot. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya at ng ilang kapitbahay na dumalaw. May dalang mga pagkain, gulay, at simpleng handog. "Para sa iyo, Berting," sabi ni Mang Cardo. "Dahil sa iyo, natuto kaming tumayo," umiling si Berting. "Hindi lang ako, lahat tayo." At doon, sa simpleng pagtitipon sa harap ng kanyang bahay, nakita ni Berting ang tunay na bunga ng kanyang pinagdaanan. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi respeto, pagkakaisa at kapayapaan. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang nagbago ang baryo ng San Isidro. Wala nang nangingibabaw na takot. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan. Ang mga sabongero ay naglalaban ng patas. At si Berting, ang dating tahimik na magsasaka, ay naging simbolo ng katatagan. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kanyang puso. Si Kidlat ay nanatiling kanyang kasama, hindi na bilang mahiwagang mandirigma, kundi bilang tapat na kaibigan. At ang kambal na niyog, bagaman wala na ang kapangyarihan nito, ay nag-iwan ng aral na hindi kailanman mawawala, na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa lakas o yaman, kundi sa kakayahang gamitin ang anumang mayroon ka para sa kabutihan ng iba. Doon nagtapos ang kwento ni Berting, isang simpleng magsasaka at sabongero na pinagkalooban ng hiwaga, ngunit piniling gamitin ito hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. At sa kanyang pangalan, mananatiling buhay ang alaala ng isang taong nagpatunay na kahit ang pinakamahirap, kapag may tapang at malasakit, ay kayang baguhin ang takbo ng mundo.